Ako si Joy, 40. Dati akong nagtatanim ng repolyo sa Nueva Vizcaya. Ngayon, tagahatid na lang. Sa wristband ko, puro alert icons, inputs mahal, presyo bagsak, schedule kanselado. Iba ang memo ng ahensya, iba rin ang utos ng LGU. Walang isang direksyon, kaya kami ang laging nasa gitna ng gulo. Sa dati kong taniman, ang binhi at abono, parang ginto na. Yung iba, napipilitang dumiskarte, halo-halong kemikal, minsan sobra, minsan bawal. May mga sensor pa rin sa lupa, pero patay ang battery. Yung unified data na pangako, pang-elite hubs lang pala. Dahil sa utang at habol sa ani, lumawak ang taniman sa mas matarik at mas fragile na parte. Dati gubat, ngayon tanim. Tapos isang malakas na ulan, gumuho ang gilid ng bundok. Lupa ang nawala, tubig ang nadumihan, peste ang dumami. Ang ani namin, sugal. Pag-ani, problema pa lang nagsisimula. Kulang ang cold storage. Madalas offline, mahal ang kuryente. Sa biyahe, init-ulan-init. Pagdating sa bagsakan, amoy na agad. Sinasabi nilang mahigit 40% ang nasisira bago pa mabenta. Ramdam ko yan sa bawat sako. Habang kami nagbubulok sa daan, dumadagsa ang murang imported, minsan smuggled pa. Sa market feed, bagsak ang presyo ng lokal. Ilang malalaking kumpanya lang ang tuloy ang benta. May sariling cold chain, may kapit. Kaming maliliit, wala. Sunod lang, lugi lagi. Pinakamasakit, nawawala ang tiwala ng tao sa lokal na gulay. Baka marumi, baka unsafe, sabi nila. Kumukonti ang bumibili, kumukonti ang masustansya sa hapag. Sa baryo, isa-isa nang umaalis, nagdodorm sa lowland factories o delivery gigs. Kada bagyo, lalo kaming lumulubog. Parang umiikot na lang, kahirapan, agwat, at sirang bundok.